Now that we understand the meaning of shear force and bending moment and their importance in analyzing deformable bodies, let us learn how to compute these quantities and represent them using shear and moment diagram. Let's start with this first example. Draw the shear and moment diagrams for the beam shown. So we have here a simply supported beam. Pagka simply supported beam po, ang support are hinge and roller na merong uniformly distributed load na naka in terms of variable W. So nandito yung solution natin for this sample problem. So meron tayong isang segment lang, AB. Then yung gagawin natin, ikakat lang natin sa gitna ng segment AB, yung section. So i-consider natin yung left side po. So bago yan, kinumpit ko na dito yung magiging reaction for both support. Since may axis of symmetry sila, may isa lang naman na external load. Yung uniformly distributed load natin para ma-convert siya to force po na nag-a-act doon sa center niya na nasa gitna ng span ng beam. So, yung uniform load, W times the length. So, ito yung makukuha na force na paghahatian equally na nitong dalawang support. Kaya meron siyang reaction na WL over 2. No? So, dito tayo sa segment AB, where yung X po, ito yung pinapalitan nating value na from support A, since ito yung left support, ito yung magiging origin natin na 0. Then, hanggang point B na ang distance niya is L. Okay. So, considering this section, so, dinino ko na siya dito. So, meron tayong reaction WL over 2, the uniform load. Then, yung distance X niya, yung distance X from the section. Then, to balance out our section po, since ito is WL over 2, so kalahati siya nung force na nagawa ng uniformly distributed load, then ika-counteract siya nitong internal shear force natin na V. So, ang assumption natin, positive po yung shear force natin, gawa nga na magro-rotate siya clockwise. Then yung moment naman niya is positive kasi magbe-bend siya in a shape ng happy face. Okay? So, by equilibrium equation, the summation forces vertical equal to 0. Makukuha natin yung shear equation. So, meron tayong WL. So, kukunin lang natin yung mga vertical forces. Itong tatlo. So, WL over 2 para dito. Then, ito opposite na yung direction niya dito sa reaction. Same with this one. Kaya, magiging negative siya. W times, para magiging 4 siya, minamultiply natin siya sa length ng W, which is X, minus V, or the internal shear force, equal to 0. Then, transpose lang natin yung V para makuha yung shear equation. Ito na yung lalabas na shear equation natin, which is a positive po, gawa nga nitong assumption. Pagdating naman sa moment equation, so kukunin lang natin yung moment. Dito sa reaction natin, ito yung force niya times the moment arm na X. So, ito na yung isang moment na mag-rotate siya ng clockwise. Then, yung ibang natitirang moment, ito papunta dito sa point. So, dito tayo nag-moment po class kung nasaan yung cutting section natin. Then, since ito, ang rotation niya, opposite dito. Kaya naging negative siya. W times X. Then, syempre, uniformly distributed load dyan. Mag-a-act yan sa gitna nung X, which is kalahati. So, X over 2 para dun sa moment arm niya. Then, since pareho sila ng rotation nitong internal moment, so, negative X, negative M, same sila ng sign, equal to 0. Then, transposing it to the other side, ito na yung makukuha nating moment equation. Then, yung assumption mo, makakapag-create to ng happy face, kaya positive moment siya. Then, sa pag-plot naman ng shear and moment diagram, gagamitin lang natin yung nakuha or nagawa nating shear and moment equation. So, ito lang dalawa. For segment AB, where yung boundary ng X is from 0 to length L. So, yung shear po, dito sa point A, so, papalitan mo lang yung value ng X. Since nasa origin siya, meaning yung X dito sa shear equation natin is equal to 0. Kasi naghahanap tayo ng shear dito sa point ng A. Okay? Point A. So, lagay ko lang dito, point A to point B. Then, yung nakuha natin, ito lang yung gagamitin mong shear equation. So, yan na yun. So, constant na to sa buong segment natin. Ang mag-iiba-iba lang is yung value ng X. This time, at point A, yung
location niya is at origin 0. So, copy lang yung unang term, then palitan natin yung x dito ng 0. Siyempre, maka-cancel out siya. Anything that multiplies with 0, magiging 0. Ang matitira is WL over 2. Positive yung lumabas class, so upward siya from the 0 reference, tataas siya ng WL over 2. Then, pagdating naman dito sa point B na tayo class, hahanapin natin yung value ng shear. This time, ito pa din yung gagamitin mong equation kasi shear pa rin tayo, nasa shear pa rin tayo. But, yung x value dito, magiging L na. Gawa nga na, nagkakaroon ng distansya habang lumalayo siya dun sa origin. Na, in fact, based dun sa given, L siya. Okay? So, palitan mo lang yung x dito ng L. So, magiging WL over 2 minus W. Pag mga ganyan na, in terms of variable, wala siyang values. Yung ginagawa nyo lang sa calculator, di ba ito, same sila ng term. So, kumbaga, yung coefficient nito is 1/2. Yung coefficient naman nito is yung invisible 1. So, 1/2 minus 1 lang, ganun lang. So, meaning, 1/2 siya, negative 1/2, yan, ang lalabas. Negative 1/2 yung coefficient niya. Then, kopyahin nyo lang yung variable niya na WL. Kasi yan yung constant sa parehong terms. Then, meron na tayong may established class na uniform. The shear diagram. So, sa shear diagram pa lang to. Pero dapat i-indicate nyo ng tama yung mga sign niya. So, pababa siya, kaya nasa baba siya nitong 0 reference line, negative W. Then, ito yung tatandaan nyo. Pagka naka-encounter kayo na ang loading sa gitna po ng beam is uniformly distributed load, pag kinonect mo itong dalawang point, linear lang po siya. So, straight line lang siya, papunta dun sa next point. Then, makikita natin na since pareho lang talaga, yung numerical value nila, may pinagkaiba lang is, ito is negative. Gawa nga na negative shear siya. Diba? Point na to is yung tinatawag natin na, or makikita din natin dito yung maximum shear. Maximum moment pala. Kasi nga, pag 0 po ang shear dito sa gitna ng span, nandun nakalocate ang maximum moment. So, dito napapasok yung second diagram, the moment. Using the moment equation naman, ito lang din yung gagamitin for each point. For point A, this time since nasa ano pa rin siya, origin, palitan mo lang yung value ng x dito ng 0. So, ito, lahat ng term natin may 0. So, ito magiging 0, 0. Basically, makakancel lang siya, mag-equate siya sa 0. So, ito, point A natin is 0 ang moment. Pagdating naman dito, dapat malaman muna natin kung ano yung location nitong 0 shear from the left support. So, by observation lang class, di ba pareho lang yung numerical value? Then makikita natin na nag-a-act siya doon sa gitna. No? So, ibig sabihin, yung 0 shear nasa gitna po ng beam. Pagdating dito, tapos na tayo sa moment A, then sa moment naman, kung nasan yung maximum moment, kasi nasa 0 shear to. So, this time, maglalagay lang tayo ng another variable C, but yung magiging distance ng x na po from the left support is equal to L over 2. Basically, yung x dito, papalitan mo lang ng L over 2 para makuha mo yung moment para dito sa point. So, nangyari, ito na. Gayahin mo lang yung moment equation, then palitan mo yung mga x ng L over 2. To then, may x pa rin siya, L over 2. Then, may squared sa labas. Then, to simplify, kailangan lang natin to pasimplihin yung term. So, magiging WL squared times 2 times 2. 2 times 2 is 4. Then, pagdating naman dito, i-distribute mo yung squared sa loob ng parenthesis. Kaya magiging L squared yan. Ito magiging 4. So, 4 times 2 is 8. Kaya ito yung naging term niya. Then, to simplify these two terms, meron naman silang parehong variables sa numerator. Then, di ba naka-in terms pa rin siya sa variable? Para makuha natin yung combined term, okay, so, ayusin ko lang yung calculator. Para makuha natin, ang gawin nyo, ito parang invisible na yan, ang kunin nyo lang yung mga coefficient nitong constant, nitong term. So, yung coefficient is 1/4 minus 1/8. So, 1/4 minus 1/8. Ang nakuha natin is 1/8, or yung equivalent sa decimal, 0.125, pero nire-represent natin siya as 1/8. Then, copy yung term WL squared. Therefore, na-conclude natin na ito yung maximum. Pagdating naman sa point B, dito, so from left support, yung distance niya L, ganun pa din yung mga x
variable dito, papalitan mo na lang ng L para naman sa point B. So, kopyahin mo lang tong moment equation, but yung x dito magiging L minus WL squared over 2. So, itong x is pinalitan mo ng L. Then, ito pwede mong i-combine. So, magiging L squared yan. Then, since magiging, or makakancel out lang to, ang moment natin sa B is 0. So, tama naman. Kasi nga, sa support, lalo na pag mga simply supported or hinge, roller, wala talaga dyan moment plus. Unless, kung merong binigay. Pero pag mga ganito lang, simply supported, 0 yan. Then, yung maximum moment, pag uniformly distributed load yung loading, WL squared over 8.